Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Tiago, taga Mindanao. Isang gabi noon, tulog na yung mga kapatid ko at tanging yung tatay ko na lamang at ako yung natitirang gising. Ang nanay ko naman ay nasa ibang bansa at nagtatrabaho bilang isang katulong. Kaya kami lang yung naroon. Katatapos ko lang maghugas ng pinagkainan habang yung tatay ko ay nagbabasa ng dyaryo. Ang dalawa ko namang kapatid ay magkasama sa isang kwarto. Tawagin nating Jenny yung bunso at si Ate May naman yung panganay na noon ay nagdadalang tao. Yung ilaw na lang sa may kusina noon yung naiwang nakabukas. Naroon yung tatay ko nakaupo at nagbabasa. Nang sabay kaming mapatingala dahil sa mga angil ng pusa sa itaas ng bubungan. Nagkakalampagan din doon na animoy may nakaaway nga yung mga pusa namin. May dalawa kaming pusa noon na madalas ay doon lang din nakatambay sa itaas ng bubong namin na gawa sa yero. Nagtaka kami ni tatay noon dahil hindi naman nag-aaway yung mga alaga namin yon eh. Isa pa, parang kakaiba talaga yung mga kalampag sa itaas ng bubungan. Ano yun, tay? Tanong ko noon sa pagtataka habang yung tatay ko naman ay napapatingala lang din. Maya-maya pa ay narinig namin na parang biglang napahiyaw yung mga pusa na animoy nasaktan tapos ay biglang nanahimik. Kinutuban na kami ng hindi maganda noon. Lalo at mahal naman namin yung maalaga namin yon. Kumuha yung tatay ko ng flashlight noon at lumabas. Kaya't napasunod lang din ako sa likod niya. Pagkalabas namin ay umikot agad kami sa may likod dahil doon banda yung aming naririnig. Naglalakad kami noon nung biglang may kung anong tumulo sa aking ulo. Mula sa bubong na agad naman akong napahawak sa bunbunan ko. Ano yun? Sabi ko noon. Lalo at medyo malagkit po yun. Inilawan ni tatay yung kamay ko na ginamit kong panghawak sa ulo ko. At pareho nga kaming nagulat nung may dugo sa aking kamay. Dugo yung tumulo sa ulo ko noon. Doon na inilawan ni tatay yung gilid ng bubungan. Nasa itaas mismo namin at meron talagang tumutulo doong dugo. Umatras kami ng konti noon. Sabay inilawan yung nasa itaas ng bubong. At doon na nga ako napasigaw. At medyo naduwal nang makita yung isa naming alagang pusa na duguan na at medyo gutay-gutay na rin yung katawan. Halos mahulog na nga ito sa bubong ng bahay. Talagang nasa gilid na yon na konting galaw na lamang ay mahuhulog na. Kaya pala natuluan na nga ako ng dugo ng eksaktong nasa ilalim ako nun. Kinuha agad ni tatay yung ginagamit naming pangtukod sa may sampayan. Sabay ako naman yung humawak ng flashlight noon upang ilawan ito. Ginamit ni tatay yun upang sungkitin yung katawan ng alaga namin para mahulog ito. Nung nahulog na nga po ito, ay talagang naduwal na nga ako. Patay na po yun at parang kinagat ng kung anong mabangis na hayop na parang nagkalasog-lasog na rin yung katawan. Kasabay nun ay nagulat kami ng animoy may biglang tumalon sa kabilang side ng bubungan at paglapag nito sa lupa ay mabilis na tumakbo. Nasa kabilang side yon kaya syempre ay hindi namin nakita at narinig lang namin. Tumakbo nga ako agad papunta doon at inilawan ko yon at yung tanging nakita ko lang noon na nahagip ng bahagya ng ilaw nung ilawan ko ay parang may malaking hayop na mabilis na nagsuot doon sa may kasukalan. Kinabahan na ako noon. Hindi man klaro, pero hindi ordinaryo yung nakita ko. Alam ko na agad na hindi yun basta-basta. Bumalik ako kay tatay noon at sinabi sa kanya yung nakita ko. Pero ikinagulat ko naman na natagpuan na rin pala ni tatay yung isa pa naming alaga. Ang isang yon ay binalian naman ng leeg. Walang dugo o sugat pero bali talaga yung leeg nito. Habang yung isa naman ay duguan at gutay-gutay na parang kinagat pa. At kung titignang maigi ay parang may bawas yung laman nun na animoy kinain pa ng kung anong mabangis na nilalang.
Bumukas noon yung bintana sa kwarto nila Ate May at nagtanong ito kung ano ba yung mga ingay na kanyang narinig. Mukhang nagising na nga rin po ito. Pero agad siyang sinabihan ni tatay na isara yung bintana. At antayin na lamang kami sa loob. Nakatingin pa rin ako noon sa alaga namin. Hindi muna namin sinabi kay ate noon, lalo na sa bunso kong kapatid. Dahil siguradong iiyakan nga niya yung maalaga namin yon. Pinahugasan sa akin ni tatay noon yung dugo na tumulo sa ulo ko. Dahil may balon naman sa gilid ng bahay. Pagbalik ko, ay nakita ko noong naghukay na nga yung tatay ko ng paglilibingan sa mga namatay naming alaga. Nagtanong nga ito sa akin noon, "Anak, yung nakita mo ba, tingin mo ba normal yon?" Tanong pa nga po nito. Hindi ko klarong nakita tay eh. Hindi ako sigurado kung hayop ba yun o tao. May kalakihan eh, at maitim. Pero yung kilos noon, hindi talaga normal. Ganon din yung pakiramdam ko nang makita ko yon. Iba talaga yung kutob ko. Wika ko naman kay tatay noon. Natahimik nga siya saglit habang naghuhukay pa rin. Napatingin ito sa bahay namin sandali bago nagsalita. "Buntis kasi yung ate mo, anak. Wala pa dito yung mapapangasawa niya. Tayong dalawa lang yung maaasahan nito ngayon. Huwag kang mabibigla, pero duda ako na aswang yung kanina." Sambit pa ng tatay ko na siyempre ay ikinagulat ko pa rin. At kinabahan ako siyempre, pero ayaw kong kontrahin yung tatay ko sa sinabi nito. Maging ako ay duda din na baka ganun nga yung nangyari. Malaki yung posibilidad. Kung ganun nga, malamang ay nasa itaas siya ng bubong at nangangaswang at minamatsagan yung buntis kong ate. Pero dahil naroon lagi yung mga alaga naming pusa, ay napansin siya malamang ng mga ito. Kaya umaangil yung mga ito sa itaas ng bubungan nung aming narinig. Doon na nga niya malamang dinispat siya yung mga alaga naming yun upang sana ay subukan pa rin na ituloy yung kanyang ginagawa. Ang problema nga lang ay lumabas rin kaming dalawa ng tatay ko at nadiskubre namin yung pusa na wala ng buhay dahil sa tumulong dugo sa ulo ko. Kung wala yon, baka hindi namin napansin yon at bumalik lang kami sa loob ng bahay na parang wala naman kaming nakita. Malaki nga yung tsansa na naipagpatuloy ng hayop na aswang na yon ang kanyang binabala kung hindi ako natuluan ng dugo. Siyempre ay nagbantay na kami noon. Nagsigarin yung tatay ko at nilagyan pa nito ng asin, dahon ng bayabas at kahit yung baging ng makabuhay ay hinalo rin niya doon. Kakaiba yung amoy na dulot nun, na ayon kay tatay ay mabisa raw na pantaboy. Pero hanggang doon lang. May tataboy lang daw pero hindi ibig sabihin na wala nang magagawa yung aswang na yon, lalo kung agresibo nga ito. Madaling araw na kaming nakatulog noon. Kinaumagahan ay nagtabas nga kami ng mga damo sa likod ng bahay. Kahit yung maliliit na mga puno na tumubo na hindi naman namumunga ay pinagpuputol na rin namin upang maging malinis na nga doon at mas madali naming makikita kung meron mang nagtatago doon, lalo na nga sa gabi. Abala kami ng tatay ko noon. Hanggang ilang sandali pa ay bigla kaming tinatawag ng ate ko. Parang may kung ano nga itong napansin noon. Pumasok kami ni tatay noon at tinanong si ate. Tinuro naman ito yung itaas ng bubungan ng kanilang kwarto. Walang kisame yung bahay namin kaya't kita agad yung bubong pagtingala mo. Nagulat kami noon dahil may butas po doon. Kasya siguro yung isang daliri sa butas na tinutukoy ko. Ayon pa kay ate, wala naman daw yun doon bago yung nangyari kagabi. Lalo at mapapansin raw talaga niya yon kung maulan. At kung mainit naman, ay tatagos rin doon yung sikat ng araw, lalo at ganun nga kalaki yung butas na yon. Bagay na sinangayunan naman ni tatay. Ang matindi pa doon
Yung butas na iyon ay saktong-sakto talaga sa pwesto ni ate sa kanyang higaan. Pinahiga pa namin siya ni tatay noon sa madalas niyang pwesto at posisyon. At saktong-sakto talaga yung butas sa tiyan ni ate kung nakahiga ito sa kanyang kama. Naloko na. Wika ni tatay noon. Si ate talaga yung pinupuntirya ng aswang, lalo at buntis ito. Ayon pa kay tatay ay mukhang binutas nga raw niya gamit yung matatalas nitong kuko. Lalo at hindi naman ganun kakapal yung yero naming ginamit. Tinakpan agad ni tatay yung butas na yon at ang sabi ni tatay noon ay may pupuntahan lang daw ito. Bandang tanghali nakabalik naman yung tatay ko noon. Dire-diretso ito sa kanyang kwarto at tapos ay tinawag nga nito ako dahil may sasabihin daw siya. Nagulat ako noon. Nung pagpunta ko doon ay meron siyang hinugot sa kanyang likuran. Baril. May dalang baril yung tatay ko sa kanyang pagbabalik. Bakit ka may ganyan, tay? Saan mo ba nakuha yan? Tanong ko naman agad noon. Hiniram ko sa tsuhin mo. Mas maigi nang meron akong ganito. Malaking proteksyon ito. Lalo at hindi biro yung bisita natin sa gabi. Wika naman ang tatay ko noon. Ganon ho ba, tay? May punto naman po kayo kaya kayo na po yung bahala. Sabihan lang ninyo ako kung ano yung maitutulong ko. Wika ko naman noon. Kinagabihan, pinagsuot namin ng itim na damit yung ate ko. Pinatibay din namin yung bintana nito. At ang sabi ni tatay ay wag daw kaming magsiga. Dahil ang gusto raw niya ay puntahan talaga kami sa bahay namin ng aswang na yon. Yun daw talaga yung nais niyang mangyari. Ang magtuo sila ng hayop na aswang na yon. Bandang 9:00 pa lang noon, nung may kalampag kaming narinig sa bubungan. Agad naman din yung tumigil. Parang may umakyat lang tapos ay sinundan ng marahan pero medyo may diin na mga tunog. Yun bang tipo na parang merong gumagapang doon? Pumunta kami ni tatay noon sa isang sulok ng kwarto at literal na nakaabang lang kami habang tulog na nga rin yung mga kapatid ko. Tumigil yung tunog doon sa may butas na tinakpan na nga ni tatay. At nagulat kami noon na andali lang niya yung binutas ulit. Alam na namin na aswang nga yung nasa itaas ng bubong. At wala pang 1 minuto ay may kung anong lumusot sa butas na iyon. Maliit na bagay na mahaba at dahan-dahang bumababa. Hawak-hawak ko yung itak ko noon at parang nandilim po agad yung paningin ko na gusto ko na yung tagain. Pero pinigilan ako ng tatay ko at parang hinihintay pa nito na lalong bumaba yung kung anong bagay na yon papalapit na sa tiyan ng ate ko. Dila malamang yun ng aswang. At nung bumaba pa nga yun lalo, doon na nga yun hinawakan ni tatay. Talagang hinawakan niya at saka tinutok yung baril niya sa itaas at ipinutok niya talaga nang makailang ulit. Kitang-kita kong mabilis na dumulas yung dila ng nilalang noon sa kamay ng tatay ko. At nasundan na lang yon ng mga paghiyaw sa itaas ng bubungan na talagang tinamaan yon. Ang mga kapatid ko naman ay syempre nagulat rin. Kaya agaran ko silang niyakap noon at pinakalma. Habang yung tatay ko naman ay lumabas ng bahay. Sa puntong yon ay narinig ko na rin na merong tumalon mula sa bubungan at parang tumakbo na rin palayo. Hindi na yon naabutan pa ng tatay ko. Kaya't bumalik siyang galit na galit. Gayon pa man, mukhang malubha daw yung tama ng nilalang na yon. Sigurado kami noon na ilang bala yung tumama sa kanya. Kinaumagahan ay naglibot-libot kami ni tatay noon upang makibalita. At laking gulat namin noon nung nagkakagulo yung mga kababaryo namin sa isang bahay. Bahay yun ng matanda naming kababaryo. At nung lumapit kami doon, ay agara naming nabalitaan na namatay daw yung matanda.
Kung anong ikinamatay parang tinatago daw ng pamilya nito. Pero may mga marka ng dugo sa labas ng kanilang bahay. May nagsabi rin na mukhang may tama daw ng bala yung katawan. Pero siyempre hindi naman sila sigurado. Nakita lang umano ng isang kababaryo nung sumilip nga siya sa bintana. May mga tama daw talaga yung katawan ng matanda. At puno daw ng dugo yung higaan nung sinilip niya ito. Bago nga siya pinagalitan ng mga kamag-anak ng matanda. Kaya't lumayo nga siya sa bintana. Kami naman ni tatay noon ay nagkatinginan lang. Lalo at yung matandang aswang na yon ay isa rin sa pinaghihinalaan sa aming baryo. Hindi kami 100% sigurado. Pero napakalaki ng tsansa na siya nga yung aswang nung gabing yon. Lalo at pagkatapos nun ay wala na ring nagpaparamdam pa na aswang sa bahay. Naging matiwasay na nga yung aming mga gabi. Malungkot man yung sinapit ng matanda, pero pinagtanggol lang din ni tatay yung pamilya namin laban sa aswang na yon. Kung siya man po yon, pasensyahan na lang. At dito ko na rin po ito tatapusin. At sana ay nagustuhan po ninyo itong kuwento ko. At maraming salamat din po sa ating narrator sa pagkakataong ito.